Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Amer from Japan. Kapayang Libra, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 15 to 21, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo. Kunin mo lang ang sa iyo at itapon ang hindi naman talaga sa iyo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakin niyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa na makapagpabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea, awareness, change of decision, mga pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo talaga ng positive reading lang gusto mo marinig, pasensya na po, baka ma-disappoint kayo sa reading ko. Okay, Libra. Okay, may mga bagay ka na iniisip o may mga bagay ka na ikanawa-worried, may mga bagay ka na gusto mong panindigan, may mga gusto na doon yung point na nagiging feeling emotions yung iba, or may mga sitwasyon na gusto mong sabihin, i-move, aksyonan, desisyonan, or kung ano man yan, no? And you want to be stable into your life, pero nandoon yung point of lungkot, or sa iba is nadidepress ka, or it's more on painful situation. Nagkakaroon ng mga jungling situation sa iba sa inyo. But still naman, after the pain, after the pain of the situation mo, Libra, ang nakikita ko sa'yo dito, as long as you are more on control and balance in any situation into your life, or gagawin mo talaga yung lahat, or gagawin mga tasks mo, or multiple priorities mo in life, with your own, is magiging okay naman daw siya. Ang kailangan mo lang daw kasi dito is to take it action. Huwag ka lang isip ng isip, kumbaga. Kailangan mo talaga is manindigan. No? Sa iba naman sa inyo, maaring busy kayo, na dahil sa busyhan, sa sobrang busy nyo, yun ang nakapagbibigay sa inyo ng stress. Yun ang nakapagbibigay sa inyo ng depression. O kaya naman, may mga unexpected situation happen into your life. This is a blow of emotions. As in, pwedeng magkakaroon ka ng problema sa trabaho mo, pwedeng may mga separation, mga disappointment, mga feeling hopeless, or hindi pagkakaintindihan, pagkalito, or pwede rin na sa pera or trabaho, yan, or sa karelasyon, ako nakikita sa iyo. May mga sitwasyon na magkakaroon ka ng mga back and forth. Sa iba, may magkakaroon ng mga back and forth situation into your life. Alam mo, pinag-uusapan ka, Libra. Pinag-uusapan ka nila. Someone, panggabi ka ba? Kung iba dito, maaring panggabi, o kaya is pagising-gising ka sa gabi, o late ka na natutulog, or maaga ka nagigising. Kaya bawi na lang din kayo, ano? Kasi isa yun sa nakakalo ng energy din sa nakikita ko sa iyo dito. May tao dito na may tao kasi na hindi kanya, sana ko, if this is a love, hindi kanya mahal. But I need you. Yun ang nakikita ko sa kanya. Siguro ikaw mahal mo siya. Pero tingnan natin sa laban. No? Pero dito sa nakuha ko kasing energy, but I need you, sabi niya. Andun yung point na I need you and I need your support. Mga ganun sitwasyon. Kung sa ano, ikaw lang siguro nagmamahal. Pwede na sa point tayo. Kasi there's a person here na napaka very independent. Someone is my boundary. Alam mo, may galit sa'yo, Libra. May mga taong galit. Either galit sila or inggit pagdating sa'yo. Yun ang nakikita ko. Ingat ka sa pera mo, ha? At ingat ka sa mga taong nakakausap mo. 8, 9, 12, 4. Dapat pala dito. Ang galing, oh. Parang sunod-sunod din, no? Tsaka dun sa kanina, there's a loss, ha? Loss. Maraming klase ang loss. Loss of trust, loss of hope, loss of something, losing something valuable. Basta there's a loss. Kaya, pero ang pinakaano kasi sa lahat is siguro trust, tsaka
pera, ganyan. Ingat ka na lang. Balansehin mo talaga siya, no? And then, ang nakikita ko sa'yo, we have the Gemini, Leo, Virgo, and Cancer. Sa bahay lang ba kayo? Or you are in a rest day? Or you want a holiday, something? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Siyempre, is may bagong simulang magaganap o mangyayari sa'yo. Sabi dito. Nandito ka sitwasyon mo na maaaring magkakaroon ka ng mga reflection from the past or you are feeling emotion. May mga bagay o sitwasyon na parang nasasayang yung oras mo, yung panahon mo, hindi ko alam why, kung bakit. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa mga bagay na binibigyan mo ng effort, or pwedeng, hindi ko alam kung saan ano ka ba, nagre-rest day ka ba, or may mga bagay ba na nagkakaroon ka ng pagpapaliban, pwedeng nandun ka sa point na yun, sa iba sa inyo. And then also, makaka-receive ka daw ng gift or pagmamahal or tulong. There's a joy and happiness into your life. May tao dito na hindi siya magiging totoo, but bobolahin ka niya. Or maybe this is you. Halimbawa, sinabi niya, "Uy, alam mo ba, Libra, ang ganda mo naman. Aba, ngayon parang ang sexy, ang pogi mo ngayon na." Pero, nako, hindi totoo yun. Huwag kang maniniwala. Sabi gano'n, 'di ba siniraan na talaga ni ate, mga gano'n. Hindi. Tapos after no, pagchichismis, "Naku, alam mo ba 'yan si Libra?" Naku, sinabihan ko lang, eh, tuwang-tuwa naman, pumapalapak ang tenga. O 'di ba, yung mga gano'n. Oh, pero problema na nila yun, nandun na sa point na yun, yun ang nakikita ko. Or maybe ikaw yung magbibigay ng gift, or pagmamahal, or tulong sa isang tao. Yun ang nakita ko, no? Pero alam mo yung tao na parang tinutulungan mo na rin sila, ina-appreciate mo naman yung sila sa buhay mo, pero sila hindi. Parang sa kanila, it's not enough yung nangyayari, no? Yun ang nakikita ko sa kanila. Kaya kaya parang kahit na ibigay mo yung best mo, hindi nila na ma-appreciate yun. Ang ano kasi nila, kabig lang sila ng kabig. But you need to be aware din pagdating do'n sa point na yun. Iba sa inyo is yung mga small problem, anxiety, or yun nga, mga pagkabalisa or pagod maybe sa iba, nando'n yung point na yun. May mga madadaldal talaga ng mga nagtsismosang palaka, no? Yun ang tulad ng nakita ko kanina. And then also, sabi ko sa'yo, may magtatapos sa buhay mo. There's a ending situation, and sabi ko nga kanina, there's a loss. Maraming klase ang loss. Pwedeng yung loss na yon is nangyari na, or pwedeng yung loss na yon is yung mga alaga mo, 'di ba? Or pwedeng sana wala, ano, sana wala, alaga mong may ibon ka ba? Sana wala sa pamilya, no, or mga connection mo. Sana wag naman. Siyempre, hindi naman maganda. Pero siyempre, i-check up nyo pa rin naman din kung may mga nararamdaman sila. Mas maganda kasi yung nagdo-double check up tayo, no? Okay ba sila? Minsan ba nahihirapan sila huminga? Ako ganyan kasi ako sa mga kapatid ko eh. Yes. Sa mga ate ko, sa kuya ko, ganyan. Okay ba kayo diyan? O magtanungan kayo, nung nakaraang araw, may naramdaman ba siyang ganito? Ginagano ko na sila. Minsan ako na nga nagtatanong eh, kasi yung ate ko kasi parang, baka nakukulitan na sila sa akin. O sige, ako na lang magtatanong. Ganun ako, kasi syempre, alam niyo naman na kailangan natin ingatan, 'di ba? Kasi pagka kasi pag lumala, paano yun, 'di ba? Yun ang mas pinakamahirap sa lahat. Kaya magtanungan na lang kayo, no? Yun ang nakita. Or maybe may tao na ganun ang dinagdadaanan niya, sadness, o may mga problema siya sa buhay, nahihingi sa sayo ng tulong. Pwedeng ganun. Kasi may pagtulong ako na nakikita dito. Yun. Yung iba sa inyo kung may mga illness talaga, no? Kasi sana hindi ka magkasakit. But there's a illness situation ako na nakikita, ikaw or someone part of your family, yun ang nakikita ko. Or pwede mga pet, kasi may nakita rin akong pet. Sa iba sa inyo is mas you want to make sure or handle yung security mo pagdating sa family mo rin. It's good, better, no? Ine-check up mo talaga sila, or inaalam mo kung okay sila. It's good naman pag ganun. And maybe sarili mo din, wag mo kakalimutan yung sarili mo. Nasa bahay ka lang ba? Or may trabaho ka ba? Or you want to take a rest lang ba talaga? O pwedeng nahando sa point na yun, no? Or nahando yung point of union. Pwede may mga union situation. Iba sa inyo is nasa networking kayo? Maybe your TikTok, Reels, Facebook, networking, o may mga social media na meron kayo dyan, yan.
Maari may mga outgoing situation, may mga outdoor situation, maari may mga lalabas, may mga magchi-chill-chill, pero yung mga kasama mo, andun yung ano, nakikisaw-saw ka rin siguro sa tsismis, yung mga ganun sitwasyon. O kaya may mga kasama ka mga tsismosa. Yan. May iba sa inyo is there's a group of situation. Yan. May mga, baka iba sa inyo, sikat kayo. Sikat ka sa trabaho mo, sikat ka sa baryo mo. Kasi nga, mga chismis, diba? Or pinag-uusapan ka talaga. And then also, may iba sa inyo, maybe you are in a public situation. Pwede na doon sa point na teacher ka, doktor ka, healer ka, caregiver ka, parang marami kasing tao ako nakikita. Yan, baka matulungin ka talaga, handa talaga yung caring mo. If maybe you have a charity, pwedeng nando sa point na yun. Tingnan natin ang parating. Devil! Ang aga! Ang aga ni Devil. Diyos may marimar. Your energy. Okay, energy mo. Energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito is, pwedeng magiging busy yung iba, no? Sa nakikita ko dito sa'yo. Nandito yung point na may mga bagay ka doon na i-evaluate. Ganyan. May mga bagay ka na iisipin o i-evaluate na gusto mong umpisahan sa buhay mo. Or gusto mong simulang muli. Mga nahandun ka sa point na yon. And then also, nahandun din yung mga pagpaplano. Pwede rin sa iba, yung energy mo is, nandito na yung time na mas more ka nang magsisave ng money mo. Nandun ka sa point na may mga bagay ka na magkakaroon ka ng mga bagong layunin. Or maaari nandun ka na sa point na may mga goal situation ka na at mag-focus ka na doon to make it real. Yun. And then also, energy mo rin, yun, may mga travel, malayo man o malapit siya, may mga lakad. And then, yung iba rin sa inyo is, may mga multitask o multiple priorities daw kayo na gagawin. May mga sisimulan kayo dito. Alam mo, iba dito, babalik kayo from the top, from the zero. Hindi ko alam what way. Siguro, halimbawa, mga bagong trabaho, mga bagong business, mga pagkakaperahan, bagong karelasyon, or wala namang bagong karelasyon, is tapos ka na sa bayad ng utang, tapos ka na sa tao na to, mga ganun. You will back from the zero kasi dito sa sitwasyon mo. Or halimbawa, nahahabaan ka na ng kontrata, tapos na yung 3 years contract or 2 years contract man niya, and then now this time you start again, mga ganun sitwasyon. Parating. Devil! Naman Devil, play, Marimar. Sino ba yung devil sa buhay nyo? Ano ba yung Libra? May tao nagbabait-baitan ah. May mga plastic na tao. Ingat. Okay. Parating sa iyo. Yung iba sa inyo is you are feeling trapped or you're stuck or stagnant sa isang bagay o sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Yun na nakikita ko. May mga bagay ka na gusto mong tapusin. May mga bagay ka na gusto mong desisyonan. Pero nagiging mabagal o nagiging slow yung action na ito. Nandun ka sa point, may mga bagay ka na nagiging defensive or you want to protect yourself o may mga bagay ka talaga na gusto mong panindigan. O may mga bagay ka na hinihiling na you are patiently waiting sa isang bagay o isang sitwasyon mo na you want to fulfill to achieve yung bagay na yun. Nandun na lang ka sa point na nagiging very understanding ka na. Ayun, nandun yung faith pagdating sa iba sa inyo. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo yung pinag-uusapan ka. And then also parating sa iyo is may mga papers and documents tulad ng sabi ko ba siya kanina? O pumasok lang siya sa isip ko na hindi ko naman nasabi. Siguro pumasok sa isip ko. Yeah, may mga papers and documents ako na nakikita sa iyo. There's an ending of a cycle happening to your life. So nakikita ko sa iyo dito. And then, may transformation, may paglipat eh. Hindi ko alam in what way yung paglipat na magaganap o mangyayari sa'yo. But may mga unexpected changes sa iyong life
No, ang nakikita ko. Ang nakikita ko rin dito is maraming tao. Hindi ko alam kung bakit maraming tao sa nakikita ko sa'yo dito. But sa iba sa inyo is nahando yung point of traveling. Maybe may mga pag-uusapan kayo about traveling o may mga travel situation kayo malayo o malapit yan. But there's a traveling situation ako na nakikita sa'yo. Basta sabi to, have faith, have faith lang. And then also, makaka-receive ka daw ng communication sa isang tao na mas bata sa'yo. Yun ang sabi. Yun ang sabi dito, no? And then also, or ikaw ito sa kanya, ha? Vice versa. Parating din sa'yo is, universe ano to? May mga bagay ka daw na i-analyze or may mga bagay ka na gusto mo i-progress or ipa-progress this time. Yun ang sabi dito. Ay, may pupo. Anak, baba. Ang dami mong iniisip. Ang dami mong iniisip. Ando yung sa point na may mga ini-illusion ka, may mga dine-daydream ka. Sa iba sa inyo, maybe you have a travel within the 8 days, 8 weeks, 8 months. Or maybe by the 21 days. Or weeks man yan. No, yun ang nakikita ko dito. And then, sa iba sa inyo is may mga pagsasaayos na gagawin. Yan, may aayusin daw kayo o may isasaayos, something. Merong mga i-renewal sa iba or merong sitwasyon na magbubukas na bagong pintuan sa'yo. Ganun. Ako nakikita sa'yo. Yun ang nakita kong parating sa'yo. Bigla ang magaganap o mangyayari. Ang daming tao. Nagkakaroon ng rejection. Ano ba? Sabi nito, you need to be strong. But dito may mga new project no? You're still holding sa isang sitwasyon mo sa buhay mo na hindi mo mapakawalan o hindi ka makawala sa sitwasyon mo, no? Yun. Magkakaroon ka daw naman, ay pero wag ka mag-alala, oh. There's a good news happen. Within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, something, there's a blessing coming into your life. Pwede mga new idea, new opportunities, or blessing na magaganap sa'yo. Pwede sa iba dito is may mga development happen into your life. Kaya yung pagiging, itong devil na to, yan. Yung mga pinoproblema mo ma-resolve. Anak, dito ka nga sa balikot ni mami. Nakaharang kayo dyan. Dapat iwasan. Anata mo, onesang. Onesang, kuchi. Ang abanay ka na. Dapat iwasan ni Libra. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre, mapanghinaan ka ng loob. No? Iwasan mo mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo yung mga taong matataas ang pride, or ikaw being mataas ang pride, iwasan mo yung fear, worrying, anxiety, or stress. No? Iwasan mo, kumbaga may mga bagay din kasi na kailangang harapin. No? May mga bagay na kailangan mong harapin. And may mga bagay doon na alam mo naman daw sa sarili mo bakit. No? Yun ang sinasabi. Kaya sinasabi ito, maging strong ka. Oo, sometimes nakakapagod na rin. No? Sometimes nahando yung point na nagkakaroon ka ng mga self-questioning. Medyo iwasan mo lang din yun. Siguro may mga time lang talaga na nagiging very careful or you need to be very careful lang din. Ganyan. Yan, iwasan mo magkaroon din ng magpapaliban, magkaroon ng self-doubt, malito, o kaya naman is yung i-release mo yung pag-iingat mo sa sarili mo, ganyan. Yung ma-overwhelming ka sa mga information na pwedeng mong ma-receive, yan. Pag masyado na overwhelming is medyo hindi maganda rin yung kaya balance lang ang kailangan, balance and control. Iwasan mo syempre yung hindi paghihigpit sa sarili. In what way, I don't know. Iwasan mo din yung mga pagsasalita, no? Kung medyo hindi nagiging good yung salita mo, ingat, or umiwas ka sa mga tao na hindi good yung pagsasalita nila. And then, iwasan mo
Siyempre yung pagiging mahina, hindi ko naman sinasabing mahina ka. Yun nga, mapanghinaan ng loob sa mga bagay-bagay. Yung hindi ka mag-ingat talaga, yung hindi ka mag-prepare, hindi ka magplano ng maigi, hindi ka maging careful, yan. Sa nakikita ko. Huwag ka lang maghintay, kumbaga. No? Huwag ka lang maghintay. Huwag kang ma-stay put at saka huwag kang matakot sa mga pagbabago magaganap sa buhay mo. O kung ano may mga mangyayari in life, yan. Huwag kang matakot. Tsaka huwag ka daw mawala ng pag-asa sa buhay. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kung sino man ito, Libra in love. Ay, ganun. Okay, when it comes sa love, ay, ganun. Puro na mahignapis tong ano mo. Okay, when it comes sa love, kung ikaw is single, iba dito, single, happy, and contented. Oh, it's good ah. Ang good yung iba dito. Anechang! Solidami dayo. Ano yatil ano? Sulit sigaw di siyo. Yung anak ko, hindi ko maintindihan kung anong trip sa buhay. Okay, sa mga single, yes, iba dito happy, single, and contento. Sa iba naman sa inyo is mag-ingat ka na lang kasi may tao ako nakikita dito, lalaki. Itong lalaki na to, either nakakausap mo na siya or maybe karelasyon mo siya, parang nandun sa point na yun. Sa mga single, meron eh. Pero sana kung magkakaroon ka ng option sa buhay mo or papasok ka sa option is iwasan mo na lang. No? Kasi hindi rin maganda. Either ikaw ito or siya is there's a relationship or merong na siyang family. Yun ang nakikita ko. Yung nakakausap ka raw na parang you feel relaxed, you feel at peace dito sa sitwasyon. Pero alam mo, hindi siya eh. Hindi talaga siya. Kasi darating yung time na may something na mangyayari sa inyong dalawa. Pwedeng may malalaman ka, o kaya naman alam mo, o kaya naman ando yung point na ito-try mo lang siya. Ganyan. Or ando yung point na darating yung time na magaganyan din kayo. O di ba una pa lang binibigyan ko na talaga kayo ng ano. Binibigyan ko na kayo ng kawalang pag-asa talaga. Pero nasa inyo pa rin yan. Pero syempre kung ikaw ay meron ng karelasyon, huwag kang pumasok. Kung kayo naman nagkahiwalay, yes o nagkaroon ng paghihiwalay, kasi why? Wala naman yung love. Wala yung love. Hindi yung pagsisinungaling. Yun, maari itong tao to, hingi lang to ng hingi sa'yo. O kaya, tulong ka lang ng tulong, or may mga hinihingi sa sa'yo. Yan, ang nakikita ko dito, I need your support, na doon sa point. Hindi ka na, actually, hindi naman eh, hindi ikaw yung mahal niya. Hindi. As in, hindi. Alam mo, siguro kung may mga hindi ka nabigay sa kanya, doon siya kakawala. Yun ang nakita ko sa kanya. Ano to, mahilig tong kumapit sa may mga, sa tao na na alam niya na magiging stable siya. Sana hindi kayo. Yung mga nagkahiwalay dyan ha, yun. Tsaka wala na rin. Sa mga magkarelasyon na may third party, oo, meron. Alam niyo naman siguro, or ikaw, halimbawa, ikaw yung naggawa ng third party, di ba? Or ikaw yung third party. Pero hindi yung point na, minsan may mga time talaga na hindi kayo nagkakasundo rin eh, no? Pero mahal ba ako ate? Hindi. Hindi kanya mahal. Or maybe hindi mo siya mahal. Sa mga magkarelasyon na walang third party, sandali anak, dito ka. May mga time daw na kayo, either daw sa separate way, or separation, o pag-aaway, o hindi pagkakasundo na magaganap o mangyayari. Pwedeng disappointment, ganyan. Siya sa'yo, or ikaw sa kanya, pwede na doon sa point na yun. Or sa iba naman sa inyo, sa mga ano dyan, isa ka sa inyo mahaba pasensya. So, yung iba sa inyo ha, handun talaga yung value. Pero may mga time daw kasi na parang lungkot akong nakikita dito. Ate, mahal niya ba ako? Ha? Sorry. Kailangan kita, sabi niya. Yun ang sabi niya. Kailangan kita.
Hirap ano? Sabay ganun eh. Tingnan natin ang iyong money, Libra. Or maybe ikaw ang may kailangan sa kanya. Diba? Pero andun yung ano, sinungaling. May taong may sinungaling. Money po niya. Devil na naman. Ano ba yan? Okay, when it comes sa iyong money, sa money mo, sa ngayon is, ang nakita ko sa inyo is maaring mahinihintay yung iba. Pagdating sa pera, hindi ko alam kung ano yon. Sa iba naman sa inyo is, kung dati is medyo sobrang naging mahirap sa inyo yung kaperahan, this time, ang nakikita ko naman sa inyo is magkakaroon daw ng new cycle. Sabihin, either yung tataha ka ng bagong direksyon, o yung mga bagong opportunity or project or creation ka na gagawin, pwedeng nado sa point na yun, or nado yung point na magpagkagaang ng sitwasyon. Ibig sabihin, kung may mga utang ka dati, is okay na yun, malalakpasan mo na yun. Kung dati naging mahirap ang buhay mo pagdating sa pera, ngayon hindi. There's a blockage na marirelease na siya, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Kaya it's good siya. It's more on material success, wealth, prosperity ang nakikita ko sa iyo dito. This time. Kaya papaano, gumanda-ganda naman. Magkakaroon naman talaga siya ng growth na rin sa iba sa inyo. Anak, ba't ba kaya lang nag-ano dyan, anak? Advice. Very good, ano? Sa nakita ko dito, mukhang nagiging okay na nga yung energy niyo. Naano ko yung buntot niya. Ang haba kasi ng buntot mo, anak eh. Advice. Okay, when it comes sa advice. Pagdating sa advice, this is a time na you need to release yourself in a situation na alam mo sa sarili mo na hindi mag-work yun. No? Kailangan mo daw ma-enlighten. Ganyan. Kailangan mo daw magkaroon ng mga acceptance sa mga lesson na you learn from the past. Be more on wiser and stronger. Whatever holding you back sa nakaraan, this is time to let it go. Leaving behind and moving forward. And sinasabi rin dito na mag-ipon ka raw ng pera or saving money and focusing. Alamin mo yung layunin mo. Ano ba yung layunin mo? Okay, magpapatay ako ng bahay, magpapatay ako ng apartment, mag-open ako ng store, maggaganto. Alamin mo yung layunin mo para makadun ka daw makapag-focus and have a clear goal, focus and take it action to make it real. And you need to see the fact of the situation. Ibig sabihin, may nag-offer lang sa'yo, ganito, ganyan. O sige, sige. What is the fact? Alam mo ba na okay yon? Tama ba yon? Scam ba yon? Mag-success ba yon? Ganito ba yon? Any situation, you need to see the fact of the situation. And also, if you want support na magagaling sa ibang tao, okay naman din. Pero pag-isipan mo pa rin kung sino yung mga tao na pwedeng makatulong sa iyo. No? Gamitin mo yung wisdom and intellect mo sa buhay. Kung may mga bagay na need to let it go, to cut it, cut it. Kailangan mo rin talaga na ma-enlighten sa ibang aspeto ng buhay mo. Tsaka wag ka lang maghintay, no? And may mga ibibigay naman sa yung signs sa universe para mas ma-aware ka rin sa sitwasyon. Take it action, moving forward, be awareness, and do something your passion. Ang sabi kasi yun daw ikaka-success mo. Yung gusto mo talaga, no? In a good, in a nice way. Arigato, namaste, God bless.